dapat ito yung time na nag-accumulate tayo. So, habang weak pa yung market, weak pa ang index at lahat halos no ng fund ng mga institution is nasa funds. No? Dapat nakapasok ka na para pagpasok nila. Akit na kasi yan. So, ito yung time talaga to accumulate for long-term investor. Yan, so welcome sa part 2 ng ating weekend charting. And again, no, napag-usapan natin kanina na madaming REITs dito sa part 2. Lakas ng rally. So, congrats sa may mga gaya nating may RCR. No? So, 5 pesos, 10% gain. Plus ilang dividends. So, okay talaga mga REITs. No? Just under-owned ng institution ito si RCR. So, kung maraming magsiswitch no, na institution sa REITs, isa to sa may chance. Yan. So, breakout si RCR. So, kanyang resistance. Yan. Breakout din sa triangle. So, next target niyan. Siyempre, hindi naman straight yan na ganun kabilis, no? So, initial, yan ang unang resistance, 560. And then, next is around 6 pesos. No? 590 to 6. Pero, kapag grits ang play mo, hindi mo kailangang mag-target price. Dahil lang gusto lang natin ay makuha yung dividends, no? May momentum yan, above na. At may rally na, malakas na. May, kitang-kita sa ADX. Yun lang, medyo RSI 75 na. So, pwedeng ang movement niya is hanggang dito lang. 5.6, then retest. Then, dyan ang consto. Hanggang, tuloy-tuloy naman ang pag-akit niya. No? Akit yan ang dire-diretso. Hanggat nagkakat. So, isa yan sa may highest dividends, which is 7.29. All buys, may strong buy pa. Target is 6.7. Pag maagang tumama sa 6.7, yeah, halimbawa from the current level, no? So, 6.7 is 23% dividends, no? So, kung annual niyan is, sabihin mo ng 7%, sabihin 3 years yun, no? 3 years dividends. So, kung mabilis umakyat, wala pang 1 year, kunin mo na yung dividends mo. Kasi that's worth 3 years ng dividends. And then, pwede mong ilipat sa iba. Okay? Yun ang diskarte sa REITs. Kung tamaan ng fair value at happy ka na doon, huwag mo nang antayin yung 3 years. Kunin mo na yung dividends mo na binibigay niya sa ngayon pa lang. At least may rotate mo sa iba. Okay? So, that's RLC 7.9. Next is si REIT. Mapapansin niyo medyo mababa si REIT, no? Ayun. Si REIT is 7.14 na lang. Pero all buys din si REIT. Okay? Yan, no? Ito, hindi pa ito nag-breakout. Pero, soon. Okay? Ito kasi yung safest REIT sa ngayon, no? Not related sa properties. Plus, ang taas ng kanyang occupancy. Maganda lang dito, ayan, nagko-consolidate na rin. At soon, no, hindi magtatagal it will challenge yung kanyang breakout din dyan sa 281. Kaya yan. And it will challenge yung 290 hanggang 294. Okay? In the near term, kayang i-challenge yan. Wala pang momentum yan, no? Pero pag nag-momentum yan, gaya ng ibang REITs, they can go higher. Ang target dyan is 3.9. Imagine that, 3.9. So, layo nun. From that level, lampas pa. Okay, dun pa, oh. So, 39% up to 40%. So, yun talaga ang kanyang target. Okay, so goods yan si RCR or si REIT pala. Yun nga lang, pwedeng mabagal siya, no? Kasi nga maliit na yung dividends niya. Pero pag may premium, ganyan talaga. Okay? Kayang mag-rally niya ng matagal at mag-stay above, no? Lalo na kung tuloy-tuloy ang pagkakat ng interest rates. For long-term play talaga yung mga yan. Okay?
So, next is MREIT. Si MREIT, di ba nabanggit natin na may bad news, no? Dahil sa property related, mga POGO related. Ang good news kay MREIT is nagkaroon ng change in management at based sa recent disclosure. Based sa disclosures, mayroon silang plan na mag-diversified outside offices in POGO, no, para makaalis sa POGO. At dahil dun, actually yung reason, no, kung bakit nag-breakout yan dito sa consolidation niya sa 285. Mula nung lumabas yung disclosure na yun, umakyat na yan eh. So, yun ang magandang kwento kay MREIT. So, congrats sa mga may kapit, no? Nag-change na ng sentiment and nag-rally na. So, yun ang target natin dyan sa technicals, no? 14.2. May momentum na rin yan. Ayun, no? Kita nyo, nag-above na. So, mayroon na. Okay? So, for MREIT, may strong buy, may buy. 7.5. So, mataas-taas pa ang dividends nito. Ang target nito is 18 pesos. No? Doon pa yun sa taas. So, kung 18, meron ka pang 38% upside. Okay, that's MREIT. At that's the narrative, no? Change the narrative. That's why good news. Next is SPNEC. SPNEC yun, walang coverage pero may isang nagbigay ng buy rating, no? Mababa ang earnings. Pero syempre second liner yan. Walang news about SPNEC, no? May mga rumors about MVP pero ang totoong nakita ko dito is yung Jackie, no? Jackie already started pushing, no? Pag chinek nyo kung sinong tumulak niyan at kung sinong may-ari ng mga volume na yan, si Jackie yan. No? And alam niya na things are going better. Kaya, at pwede na, no? Pwede na ang second liner na tulak. That's why nagsimula na silang magtulak. Okay? IPO level pa lang, punong-puno na sila sa IPO niyan, di ba? Plus, yung tulak niyan mula dito hanggang dun, sila pa rin ang may-ari niyan eh. Kaya kung isipin, malaki pa ang ipit ni Jackie dyan. Kaya isasabay niya sa movement ng sentiment para ma-push higher, no? So, saan ang resistance? Actually, ang guhit na resistance yan. Ayan, yung level na yan. Pwedeng tumaas ng konti. Yan, sagarin natin ng konti. So, 1.06 nandun ang resistance. Hanggang sabihin natin 1.10. Okay? Yan, yung mga level na yan. Ayan, no? 1.06 to 1.1. Okay? May momentum dahil RSI 74 na. Yan naman ang gusto ng second liner. Mga RSI above 70. Ayun, no? Gusto nang umakyat. May retest pa ba to? Well, si Jackie ang tanongin natin kung bibigyan niya ng retest. Pero, magti-take profit yun for sure. Pag bumangga yan dyan, pwedeng mag-correction. And then, let's see kung i-console niya on high and i-breakout niya. Pero, goods naman yun. No? Okay naman mag-Jackie yun. Talaga lang. At saka, tina-timing yun naman sa market. Kaya, walang problema. So, congrats sa mga fans ng SPNEC. Okay, so, next is LTG. LTG. Pinag-usapan natin ito nung isang linggo. Including sa Discord at pinabantay natin yung seller. Pag naubos si seller. Yun, naubos na si seller. Actually, itong rally na to may natira pang konti. Kala mo, tutuluyan pa niya pero last na pala yun. No? Huling benta na pala yun nung huge seller. Itong volume na to galing sa kanya lahat yun eh. Hindi naman lahat pero majority, no? At nung naubos na yung pambenta niya, nag-rally. Yan. So, actually, nakachupit tayo dito kay LTG. Around dito. Yan, nakachupit tayo dyan. At yun, not bad, no? 4%. Okay? So, nagbago ba ang tingin natin kay LTG? Well, for me, this is just a technical bounce pa rin. At, since, ito naman yung kanyang range before, we think na mag-range ulit yan dito. Hopefully, success itong whip na to, no? Ng whips lang. At baka balik range yan dyan. Okay?
Kaya lang bakit natin binenta agad-agad? Marami kasing ibang play na maganda. Okay? Parang ngayon is tapos na yung defensive at risk on. No? Risk on. Kaya yung mga defensive stock, pwedeng bawasan at ilipat sa mga risk on para sayang yung rally. No? Anyway, if you want to maximize those risk on strategy at aggressive environment, okay, bullish environment, soon mag-offer tayo ng FA course. Okay, para sulit na sulit, no? Huwag masayang. Tagal nating nantayan. Imagine, 2021, start na ng bear market. 2024 na ngayon. So, almost 3 years na going for. Pero, dapat yung bull market ngayon, masagad natin yung capacity or yung possible na pwedeng kitain, no? Para sulit ang pag-aantay. Okay, tagal-tagal din natin nagtihis ng counting gains. So, this time, dapat makakapitalize natin ang todo yan. Okay? So, yan, LTG. LTG kasi ang target price niya kaya ako nagbenta, no? Target price niya is just 8 pesos. Currently, 9.50 na eh. Okay? So, negative 16 na ang, ng upside. Though malaki yung dividends, no? Pero, technical bounce lang for me. But hindi ko sinasabing the end na for LTG, no? Or dividend player, goods pa rin yan. Okay, so next natin is ASEN. So, last ASEN. Yun, ASEN. Correct yata to. Correct nga. So, yan, buy as low as 450. Yan, may ganyan, no? Kung mag-hold yan dito, may 200. Pwede mag-consume pa ganun din tuloy ang rally. Okay? May dividends na naman siya ngayon, hindi nga lang ganun kalaki. 0.74 August 1% maliit, pero at least, no, change in trend, no, from downtrend, parang converge to sideways, and then pwede na umakyat ulit, no. Momentum wala pa, ayun, no, ongoing correction, pero this is a good correction. Ayun, sakto lang yan sa 450 para makarecover si MACD. Okay, check natin dito sa ASEN, tatlong buy, so okay talaga. Target price is 6 pesos, 30% upside yan. Earnings is above, hindi pala, below estimate, no. 83 dapat pero 20 pa lang. Next year, 6%. And that's all for ASEN. PE 9 times, historical is 26, so okay lang, sakto lang yung 30% upside, 6 pesos target. Yan. So, that's all for today. And kita-kits tayo sa ating Wednesday charting live. If you want to follow us, just click the join button here, subscribe, at join kayo sa Facebook natin. Feel free to share this video if you feel na useful siya for your trading and your friends.